May mga salitang parang usok lamang na lumilipas at naglalaho. Ngunit mayroon ding mga salitang tila bubog, maliliit, matutulis, at sa sandaling bumaon sa iyong puso ay nagiiwan ng lason na mabagal at tiyak na pumapatay. Para kay Aling Elena, ang mga salitang gumagapang mula sa katabing tindahan ay higit pa sa lason. Mga punyal itong paulit-ulit na itinarak sa kanyang likuran. Bawat isa ay mas malalim at mas masakit kaysa sa nauna. Nakaupo siya sa isang lumang silyang yantok, sa loob ng kanilang bahay na tila isinuko na ang laban sa panahon. Ang mga dingding na sawali ay may mga butas na nagsisilbing bintana ng mga daga. At ang bubong na yero ay may kalawang na tila mga ugat ng isang namamatay na puno, nagbabadyang magbuhos ng sarili nitong ulan sa anumang sandali. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang kupas na polong pag-aari ng asawang si Nestor. Bawat tundos ng karayom sa punit sa may kilikili ay isang dasal, isang pilit na pagbubuo hindi lamang sa damit, kundi sa kanyang dignidad na winawasak ng mga tsismis sa labas. Hay naku, Cora, 6 na taon na sa Qatar si Angela, pero tingnan mo naman ang bahay nila. Parang pugad ng ibon na iniwan na ng inahin. Ang halakhak ni Nelia ay parang tunog ng kinakalawang na bisagra, nakakairita at puno ng pangungutya. Baka naman winawaldas lang ng mag-asawa ang padala. Segunda naman ni Cora. Ang boses ay parang langis na lalong nagpapaliyab sa apoy. Ngunit ang boses ni Marites ang pinakamatining at pinakamasakit, isang tinig na sanay manakit nang hindi nag-aangat ng kamay. Naku, 2 lang yan. Alinman sa pinabayaan na sila ng anak o sadyang maluho lang talaga itong si Elena at Nestor. Baka kung saan-saan lang dinadala ang pera. Kawawang bata si Angela. Bugbog sa trabaho sa abroad. Tapos ganyan lang ang sinasapit ng pinagpaguran. Napapikit ng mariin si Aling Elena. Ang karayom sa kanyang kamay ay biglang tumigil. Kasabay ng pagtigil ng kanyang paghinga, isang butil ng luha ang taksil na pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumagsak sa kupas na tela ng polo na parang hamog sa tigang na lupa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumabas at isampal sa kanila ang katotohanan. Isang katotohanang mas mahalaga pa sa ginto. Isang sikretong maingat nilang itinatago ng kanyang asawa. Isang pangarap na kanilang binubuo sa gitna ng kahirapan at panghuhusga. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang alaala ng huling video call nila ni Angela. 2 linggo na ang nakalipas. Kitang-kita niya ang pagod sa mga mata ng anak, ang pangingitim ng ilalim nito na pilit tinatago ng isang matamis, ngunit pilit ng ngiti. Ma, konting tiis na lang po. Malapit ko nang maabot yung ipon na sinabi ko. Makakapagpadala na ako ng malaki-laki para maipaayos na yang bahay? Sabi nito, ang boses ay pagod, ngunit puno ng pag-asa. Isang ngiti lang ang isinukli ni Elena. Huwag mo kaming alalahanin, anak. Ang mahalaga, nag-iingat ka riyan. Kumain ka sa tamang oras. Hindi niya masabi ang totoong dahilan. Hindi pa. Hindi pa panahon. Pagdating ng gabi, pagka-uwi ni Mang Nestor mula sa pagwe-welding sa kabilang baryo, ang kanilang maliit na bahay ay naging isang munting palasyo ng mga pangarap. Walang maraming salita. Isang tingin lang sa pagitan nilang mag-asawa ay sapat na, isang tingin na nagsasabi ng pagtitiis, sakripisyo, at hindi natitinag na pag-asa. Mula sa ilalim ng kanilang lumang aparador, kinuha ni Mang Nestor ang isang maliit na kahong gawa sa kamagong. Ang kanilang munting kaba ng pangarap. Sa loob nito, naroon ang kanilang kayamanan. Isang passbook na may lamang halaga na halos hindi nila pinaniniwala ang naipon nila sa loob ng 6 na taon. Bawat sentimong padala ni Angela, matapos ibawas ang kanilang kakarampot na panggastos, ay maingat na inilalagak dito. At sa ilalim ng passbook, naroon ang isang rolyo ng papel. Maingat itong binuklat ni Mang Nestor sa kanilang maliit na mesa. Ito ang plano ng isang bahay, simple ngunit matatag, at sa tabi nito,
ang plano ng isang maliit na gusali, pangarap na bakal welding shop. 2 taon na lang, Elena, bulong ni Mang Nestor, habang ang kanyang magaspang na daliri ay marahang gumuguhit sa plano. Kapag umuwi si Angela, hindi na siya aalis. Dito na siya. Magkakasama na tayo. Iyon ang kanilang sikreto. Iyon ang dahilan ng kanilang pagtitiis. Ang bawat tulo mula sa bubong, ang bawat masakit na salita mula sa mga kapitbahay, lahat ay may kapalit. Isang kinabukasang hindi na kailangang sukatin ng layo sa pagitan ng Qatar at Pilipinas. Subalit ang mga pangarap na itinayo sa katahimikan ay kayang-kayang wasakin ng ingay ng kasinungalingan. Kinabukasan, habang nagwawalis si Aling Elena sa kanilang bakuran, napansin niya ang kakaibang tingin ni Marites mula sa malayo. Hawak nito ang kanyang cellphone at may isang ngiting tagumpay sa mga labi. Hindi ito pinansin ni Aling Elena, ngunit makalipas ang ilang oras, habang siya ay naghahanda ng tanghalian, tumunog ang kanyang luma at keypad na telepono. Isang mensahe mula sa kanyang pamangkin. Nang buksan niya ito, isang larawan ang lumitaw. Isang screenshot mula sa Facebook group ng kanilang barangay. Nakalagay doon ang larawan ng kanilang bahay, kuha mula sa malayo, na may caption, "Kawawang OFW sa Qatar. 6 na taon nagpapakahirap, pero ang pamilya sa Pinas, ganito lang ang itsura ng bahay. Saan kaya napupunta ang pera? Just asking." Nalamig ang buong katawan ni Aling Elena. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla ng muling tumunog ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe. Sa pagkakataong ito, ang pangalan na lumabas sa screen ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Anak, Angela. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang mensahe. Ang mga salita ay maikli, ngunit matalas. Parang isang piraso ng yelo na tumusok sa kanyang dibdib. "Matotoo ba to? Pauwi na ako." Nabitiwan ni Aling Elena ang telepono. Bumagsak ito sa sahig na semento, kasabay ng pagguhong mundo na matagal na niyang pinoprotektahan. Libo-libong milya ang layo mula sa Barangay Liwanag Asa. Sa isang maliit na kwarto sa Doha, Qatar, ang hangin ay amoy pinaghalong pawis, pagod, at kalungkutan. Ito ang naging kanlungan ni Angela Magdiwang sa loob ng 6 na taon. Isang kama, isang maliit na kabinet, at isang mesang nagsisilbiring sulatan. Iyan lamang ang bumubuo sa kanyang mundo. Pagkatapos ng 10 oras na trabaho sa ilalim ng nakakapasong araw, habang kumakain ng kanin at sardinas, nakatingin siya sa bintana. Sa dikalayuan, nagkikislapan ang mga ilaw ng mga nagtataasang gusali, mga simbolo ng karangyaan na tila nangungutya sa kanyang simpleng hapunan. Ngunit para kay Angela, ang mga ilaw na yon ay hindi simbolo ng inggit, kundi ng pangarap. Bawat patak ng pawis niya sa pagtatayo ng mga gusaling iyon ay katumbas ng isang blok na idinaragdag niya sa pangarap na bahay para sa kanyang mga magulang. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka at inilabas ang kupas na litrato nina Elena at Nestor. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang ngiti ng kanyang ina, ang tahimik na tindig ng kanyang ama. "Para sa inyo to, ma, pa," bulong niya sa sarili. Konting-konti na lang. Ibinabalik na sana niya ang litrato sa pitaka nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa pinsan niyang nasa Maynila. Naglalaman ito ng isang link. "Angela, nakita mo na ba to? Kumakalat sa group ng barangay niyo?" Napakunot ang noo ni Angela. Binuksan niya ang link at isang pamilyar na larawan ang bumungad sa kanya. Ang bahay na kanyang kinamulatan na ngayon ay tila isang estranghero, isang simbolo ng kahihiyan na nakabandera para makita ng lahat. At ang caption, ang mga salitang yon ay parang mga langgam na gumapang sa kanyang balat at kumagat hanggang sa buto. Kawawang OFW sa Qatar. Saan kaya napupunta ang pera? Hindi pa siya tapos magbasa nang makita niya ang mga komento sa ilalim.
Naku, baka sinusugal lang ng mga magulang. Ganyan talaga. Ginagawang ATM ang anak. Kawawa naman si Angela. Nagpapakapagod tapos wala man lang napupuntahan ng pera. Parang may kung anong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagod na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Ang init ay umakyat mula sa kanyang tiyan, patungo sa kanyang lalamunan, hanggang sa kanyang mga mata. Nanlabo ang kanyang paningin sa galit. Ang larawan ng mangiti ng kanyang ina at ama ay biglang nabura, napalitan ng mga imahe ng pagtataksil at kasinungalingan. Hindi na siya nag-isip. Agad niyang tinawagan ang numero ng kanyang ina. Ilang ring lang ay may sumagot. "Anak Angela, napatawag ka?" Boses iyon ng kanyang ina. May halong gulat at takot. "Ma, ano yung post na nakita ko?" Tanong niya. Ang boses ay mariin at malamig. "Bakit ganyan pa rin ang bahay?" 6 na taon, ma. 6 na taon akong nagpapadala. Saan niyo dinala ang pera?" Narinig niya ang pagkabigla sa kabilang linya. "Anak, kumalma ka. Hindi totoo yan. Huwag niyo akong pakalmahin." Sigaw niya, hindi na napigilan ng sarili. "Ang katotohanan, ma, nakapost sa Facebook. Kitang-kita ng lahat. Pinagtatawanan na ako dito. Pinagtatawanan tayo." "Angela, anak, makinig ka. Si Mang Nestor na ngayon ang nagsasalita. Ang boses ay mahinahon, ngunit tila may itinatago. Magtiwala ka sa amin, anak. May dahilan ang lahat." "Magtiwala?" Mapakla siyang tumawa. "Paano ako magtitiwala kung ang ebidensya ay nasa harap ko na? Anong dahilan pa? Sabihin niyo sa akin ngayon." Katahimikan. Tanging ang mahinang paghikbi ni Aling Elena ang kanyang naririnig. Ang katahimikang yon, para kay Angela, ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Pinatay niya ang tawag. Sa sobrang galit at sakit, sinuntok niya ang pader na semento. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang mga kamao, ngunit hindi nito matalo ang sakit sa loob ng kanyang puso. Ang pagod, ang sakripisyo, ang mga gabing, hindi siya makatulog dahil sa pangungulila. Para saan? Para lang malaman na niloloko siya ng sarili niyang mga magulang. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang nagtatype. Hindi na siya nagdalawang isip. Nag-book siya ng one-way ticket pabalik ng Pilipinas. Ang pinakaunang flight na available. Wala na siyang pakialam sa kontrata, sa trabaho. Ang tanging nasa isip niya ay ang umuwi at harapin sila. Nang makumpirma ang kanyang flight, kinuha niyang muli ang kanyang telepono. Binuksan niya ang conversation nila ng kanyang ina. Ang huling mensahe niya ay ang tanong na nag-umpisa ng lahat. Ngayon, magpapadala siya ng isa pa. Isang mensahe na magiging hudyat ng isang bagyong malapit ng manalasa. "Maghanda kayo. Kailangan nating mag-usap." Ang biyahe mula Qatar hanggang Pilipinas ay tila isang mahabang bangungot na puno ng kumukulong galit at pait. Hindi natulog si Angela. Ang bawat alog ng eroplano ay kasabay ng pag-aalimpuyo ng dugo sa kanyang mga ugat. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang larawan ng kanilang bahay, ang mga komento sa Facebook, at ang nakabibinging katahimikan ng kanyang mga magulang sa telepono. Paglapag sa Maynila, sumakay siya agad ng bus patungo sa kanilang probinsya. Ang dating pananabik na makauwi ay napalitan ng isang mapait na determinasyon. Hindi ito pag-uwi ng isang anak na sabik sa yakap ng magulang. Ito ay pagbabalik ng isang hukom na handang ilabas ang kanyang hatol. Hapon na nang marating niya ang barangay Liwanag Asa. Ang bawat hakbang niya sa pamilyar na kalsadang lupa ay tila mas mabigat. Ang mga kapitbahay na nakakakita sa kanya ay nagtataka, bumubulong sa isa't isa, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon, sa bahay na sumira sa kanyang tiwala. Mula sa malayo, natanaw niya ang kanyang ina, si Aling Elena, na nagdidilig ng mga halaman. Ang likod nito ay tila mas kurbado na kaysa dati. Nang marinig nito ang kanyang mga yapak, dahan-dahan itong lumingon.
Ang pagod sa mukha ni Aling Elena ay biglang napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng isang munting kislap ng pag-asa. Anak, Angela. Ngunit ang nangiting namumuo sa labi ng kanyang ina ay agad na naglaho nang makita ang itsura ng kanyang mukha. Isang mukhang walang emosyon, matigas na parang bato. Hindi siya sumagot. Nilagpasan niya lang ito at walang seremonyang itinulak ang pinto ng kanilang bahay. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mabigat na backpack sa sahig na kawayan ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Tila isang deklarasyon ng digmaan. Sumunod si Aling Elena sa loob, nanginginig. Mula sa kusina, lumabas si Mang Nestor, hawak ang isang baso ng tubig. Natigilan ito nang makita ang anak. Ang baso ay halos mabitawan. Anak, nakauwi ka. Tumingin si Angela sa kanilang dalawa. Ang mga mata niya ay naglalakbay mula sa mukha ng kanyang ina patungo sa kanyang ama. "Huwag niyo akong tawaging anak," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng lason. Tumayo siya sa gitna ng kanilang sala at itinaas ang kanyang mga kamay. Iginagala ang paningin sa paligid na may halong pangungutya. Itinuro niya ang kisaming may tulo, ang dingding na may mga siwang, ang sahig na may mga butas. "Ito ba?" tanong niya. Ang boses ay unti-unting tumataas. "Ito ba ang pinaghirapan ko sa loob ng 6 na taon? Ang bawat butil ng pawis ko sa disyerto? Ang bawat araw na tiniis ko ang init at pangungulila? Para lang dito? Angela, magpapaliwanag kami. Pakiusap," sabi ni Aling Elena. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Magpaliwanag!" sigaw ni Angela, at sa pagkakataong iyon, tuluyan nang bumigay ang kanyang kontrol. "Ano pa ang ipapaliwanag niyo? Na niloko niyo ako? Na ginawa niyo akong tanga habang nagpapakamatay ako sa pagtatrabaho? Anong ginawa niyo dito? Nagpakasarap sa perang pinapadala ko? Saan niyo dinala? Ipinangsugal? Ipinang-shopping? Sabihin niyo." Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni na Aling Elena at Mang Nestor. Si Aling Elena ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga sa tindi ng sakit. Si Mang Nestor naman ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Ang panga ay naninigas sa pagpipigil. Ang kanilang katahimikan ay lalong nagsilbing gasolina sa apoy ng galit ni Angela. "Patawarin mo kami, anak." Iyon lang ang nagmula sa nanginginig na bibig ni Aling Elena, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Patawad," tumawa si Angela, isang tawang walang kagalakan, puno ng sakit. "Hindi ko kailangan ang tawad niyo. Ang kailangan ko ay katotohanan. Pero mukhang hindi ko na makukuha yun sa inyo." Kinuha niya muli ang kanyang backpack mula sa sahig. "Hindi ako dito titira. Nakakahiya. Makikituloy muna ako kay Marco." "Anak, huwag." Pakiusap ni Mang Nestor. Sa wakas ay nagsalita. Ang boses ay basag. "Dito ka lang. Mag-usap tayo." "Wala na tayong dapat pag-usapan," malamig na tugon ni Angela. Tumalikod siya, walang lingon-likod. Bawat hakbang papalabas ng pinto ay isang hakbang papalayo sa pamilyang minsan niyang itinuring na lahat-lahat. Iniwan niya ang kanyang mga magulang na nakatayo roon. Si Aling Elena na humahagulgol habang yakap-yakap ni Mang Nestor na ang mukha ay larawan ng isang pusong pinira-piraso. Paglabas niya ng kanilang gate, ang araw ay palubog na, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang mga guhit sa kalangitan. Ngunit para kay Angela, ang mundo ay naging kulay abo. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang anino sa di kalayuan. Si Marites, nagkukunwaring nagwawalis ng mga tuyong dahon. Nang magtama ang kanilang mga paningin, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marites. Isang ngiting puno ng pagtatagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, "Ako ang nanalo." Para sa isang hardinero, ang tagumpay ay ang pamumulaklak ng kanyang mga tanim. Para sa isang mangingisda, ito ay ang huling puno ng isda.
Ngunit para kay Marites, ang tagumpay ay may ibang lasa, lasang luha ng kaaway at amoy ng nawasak na pamilya. At sa hapong iyon, habang pinapanood niya ang pag-alis ni Angela na may nagbabagang galit sa mga mata, ang lasa ng tagumpay ay napakatamis. Nakangiti siyang pumasok sa loob ng kanyang maliit na sari-sari store. Ang bawat kalansing ng mga barya sa kanyang kaha ay tila musika sa kanyang pandinig. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan ang kanyang mga tapat na alipores. Nelia, Cora, halika kayo dito sa tindahan. Dali, may pamerienda ako. Ilang saglit lang ay dumating ang dalawa, hinihingal at sabik sa kung anumang bagong tsismis. Oh Marites, ano't masayang-masaya ka yata? Tanong ni Nelia. Bakit hindi ako sasaya? Sagot ni Marites. Sabay abot sa kanila ng 2 boteng malamig na soft drinks at isang platito ng biskwit. Nakita niyo ba? Ang pagbabalik ng alibughang anak at ang pag-alis, parang isang bagyong dumaan at winasak ang lahat. Nagkatinginan sina Nelia at Cora, ang mga mata ay nanlalaki sa pananabik. Talaga? Narinig namin ang sigawan, sabi ni Cora. Sigawan? Tumawa si Marites. Kulang pa ang salitang sigawan. Iyon ay isang paghuhukom. Isinumbat lahat ni Angela ang paghihirap niya. At ang mag-asawang Elena at Nestor. Ayun, nga, walang masabi. Kitang-kita ko sa mukha ni Elena ang pagguho ng mundo niya. Habang nagkukwento si Marites, ipinipinta niya ang bawat eksena na tila isang obra maestra. Sa kanyang bersyon, sina Aling Elena at Mang Nestor ay mga sakim na kontrabida. Si Angela ang kaawa-awang biktima. At siya ang tagapagbunyag ng katotohanan. Galing mo talaga, Marites, papuri ni Nelia. Paano mo nalamang ganoon ang mangyayari? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marites. Bigla, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa isang mainit na hapon. Halos 3 taon na ang nakalipas. Ang araw na yon ang nagsilbing punla ng lahat ng kanyang galit. Ang anak niyang si Jomar, OFW din sa Saudi, ay biglang naospital. Kailangan nila ng malaking pera para sa operasyon. Sa kanilang pagigipit, naisip niyang lumapit kay Aling Elena. Alam niyang malaki-laki na ang naipapadala ni Angela. Naabutan niya si Aling Elena na nagbibilang ng pera sa kanilang hapagkainan. Elena, pasensya na sa abala, sabi niya noon. Ang boses ay nanginginig. Kailangan lang sana namin ng tulong. Naospital si Jomar. Tumingin sa kanya si Aling Elena. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit tila may pader na nakaharang. Naku Marites, pasensya ka na, malumanay na sagot nito. Talagang gipit din kami ngayon. Sakto lang itong pera para sa mga bayarin, pagdasal na lang natin si Yumar. Sakto lang. Sa isip-isip ni Marites noon, habang nakatingin sa mga perang nakalatag sa mesa, naramdaman niya ang isang matinding kirot, hindi lang dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa kahihiyan. Para sa kanya, iyon ay isang pagmamataas, isang paraan ng pagsasabi ni Elena na, ang pera ng anak ko ay para lang sa amin. Mula noon, nagtanim siya ng galit. Ang bawat ngiti ni Aling Elena, ang bawat balita tungkol sa pagpapadala ni Angela ay nagsilbing pataba sa punong yon ng puot. At ngayon, sa wakas, namumunga na ito. Hoy Marites, natulala ka na diyan. Pukaw ni Cora sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan si Marites. Iwinaksi ang alaala. Wala. May naisip lang ako, sabi niya. Hindi pa tayo tapos dito. Ngayong wasak na ang tiwala ng anak sa kanila. Kailangan nating ipakita sa buong baryo kung anong klaseng mga tao talaga sila. Ano ang plano? Tanong ni Nelia. Simple lang, sabi ni Marites. Ang mga mata ay kumikinang sa kalikutan. Ipagkakalat natin na kaya umalis si Angela ay dahil napatunayan niyang nilustay nga ng mga magulang niya ang pera. Para wala nang kahit sinong maawa pa sa kanila. Sumang-ayon ang dalawa. Matapos ang kanilang munting pagpupulong, sinadya ni Marites na dumaan sa tapat ng bahay ng mga magdiwang. Nakita niya si Aling Elena
na nakaupo sa may pintuan. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Huminto si Marites, kunwaring may inaayos sa kanyang tsinelas. Tumingin siya kay Aling Elena at sinabi sa isang boses na sapat para marinig nito, "Naku, ang buhay nga naman, kawawa naman, iniwan na ng sariling anak." Nakita niya ang dagdag na sakit sa mga mata ni Aling Elena. Iyon ang gusto niyang makita. Tumalikod siya at naglakad palayo, may ngiti sa kanyang mga labi. Pagbalik niya sa tindahan, habang inaayos ang mga paninda, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli at misteryoso. Narinig ko ang nangyari sa mga magdiwang. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan sa likod ng kanilang pagtitiis, may alam ako. Napatigil si Marites. Ang nangiti sa kanyang labi ay napalitan ng matinding kuryosidad. Ang tagumpay ay tila mas lalo pang tatamis. 3 araw na ang lumipas mula nang sumabog ang bulkan ng galit ni Angela. 3 araw na siyang nakikituloy sa bahay ng kanyang kaibigan na si Marco, sa kabilang kanto lamang ng barangay Liwanag Asa. Sa unang 2 araw, ang apoy sa kanyang dibdib ay patuloy na nag-aalab. Ang bawat paggising niya ay may kasamang bigat, isang pakiramdam ng pagiging biktima at pagtataksil. "Grabe talaga, pare," sabi ni Marco habang nagkakape sila sa beranda isang umaga. "Hindi ko akalain na magagawa yun sa'yo ng sarili mong magulang. Sigurado ka bang kilala mo pa sila?" Ang tanong ni Marco ay parang isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Sa una, ang sagot ni Angela sa kanyang isip ay isang matunog na hindi na. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang tanong ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Lumilikha ng mga alon na unti-unting gumugulo sa kanyang matibay na paniniwala. Oo, nakita niya ang bahay. Oo, narinig niya ang kanilang katahimikan. Ngunit habang pinipilit niyang alalahanin ang kahit isang pagkakataon sa loob ng 6 na taon na nagpakita ng luho o pagwawaldas ang kanyang mga magulang, wala siyang makita. Ang mga damit na suot nila sa video call ay luma pa rin. Ang mga kwento ni Aling Elena ay palaging tungkol sa pagtitipid sa palengke. Ang boses ni Mang Nestor ay palaging may himig ng pag-aalala para sa kanyang kalagayan. Bigla, isang alaala mula sa kanyang kabataan ang sumingit sa kanyang isipan. 15 anyos siya noon at sira na ang kanyang sapatos na ginagamit sa eskwela. Halos matanggal na ang swelas. Isang gabi, narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang. Kulang pa ang pera. "Nestor," malungkot na sabi ni Aling Elena, "paano ang sapatos ni Angela?" "Ako na ang bahala," sagot ng kanyang ama. Kinabukasan, hindi pumasok sa construction site si Mang Nestor. Sa halip, kumuha ito ng mga maliliit na welding job sa buong baryo. Pag-aayos ng sirang gate, paglalagay ng rehas sa bintana, kahit anong trabahong bakal na pwede niyang gawin. Inabot siya ng hating gabi sa pagtatrabaho. Pag-uwi niya, dala niya ang isang kahon ng bagong-bagong sapatos para kay Angela. Ang pagod sa mukha ng kanyang ama ay hindi maitago. Ngunit ang nangiti nito nang makitang isinuot niya ang sapatos ay sapat na kabayaran. Iwinaksi ni Angela ang alaala. "Dati yun," sabi niya sa sarili. "Nagbago na sila." Ngunit ang binhi ng duda ay naitanim na. Kinahapunan, nang umalis si Marco para sa trabaho nito, hindi na mapakali si Angela. Ang galit niya ay unti-unti nang napapalitan ng isang nakakabalisang pakiramdam. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niyang makita mismo ang ebidensya ng pagwawaldas na isinusumbat niya. Nagpasya siya. Lihim siyang lalabas at pupunta sa kanilang bahay. Alam niyang sa mga oras na yon ay nasa palengke ang kanyang ina at ang kanyang ama naman ay malamang kumukuha ng sideline sa kabilang baryo. Tahimik siyang naglakad, tila isang magnanakaw sa sarili niyang teritoryo. Nang makarating sa kanilang bahay,
Maingat niyang itinulak ang pintong hindi naman nakakandado. Pumasok siya at ang bawat yabag niya sa sahig na kawayan ay tila napakalakas. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Binuksan niya ang aparador. Puro luma at kupas na damit ang laman. Walang bagong gamit, walang mamahaling alahas. Tiningnan niya ang kusina. Ang mga kaldero ay luma na. Ang ilan ay may yupi pa. Wala siyang makitang anumang bakas ng luho. Tanging ang larawan ng pagtitiis at pagtitipid ang kanyang nakikita. Ang mismong bagay na hindi niya pinaniwalaan. Ang kanyang pagkabigo sa paghahanap ay lalong nagpatindi sa kanyang pagkalito. Kung hindi nila ginastos ang pera, nasaan ito? Napunta siya sa silid ng kanyang mga magulang. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya rito sa loob ng 6 na taon. Ang lahat ay simple lang. Isang lumang kama, isang maliit na altar, at isang baul na gawa sa kahoy. Binuksan niya ang baul. Naglalaman ito ng mga lumang dokumento at mga gamit. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may nakita siyang isang folder. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, nakita niya ang isang tumpok ng mga resibo. Mga resibo mula sa ospital at botika na nakapangalan sa kanyang ina, si Aling Elena. Ang mga petsa ay mula pa sa nakalipas na 2 taon. Hindi ito kailanman nabanggit sa kanya ng kanyang ina. Nangihinang napaupo si Angela sa gilid ng kama. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ano to? Nagkasakit ba si Mama at hindi sinabi sa akin? Habang hawak ang mga resibo, ang kanyang mga mata ay napadako sa lumang aparador na gawa sa nara sa sulok ng silid. Iyon ang aparador ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ito. Amoy ng lumang kahoy at naphthalene balls ang sumalubong sa kanya. Inisa-isa niyang tiningnan ang mga nakatuping damit panggawa ni Mang Nestor. Wala siyang nakitang kakaiba. Isasara na sana niya ang pinto nang may mapansin siya sa ilalim. Isang maliit na siwang. Nang kapain niya ito, naramdaman niyang maluwag ang isang piraso ng tabla sa sahig ng aparador. Pinagpawisan ng malamig si Angela. Ang kanyang kuryosidad ay humalo sa isang di maipaliwanag na kaba. Gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, maingat niyang inangat ang maluwag na tabla. Ang alikabok na naipon sa ilalim ng sahig ng aparador ay umalimbukay ng iangat ni Angela ang maluwag na tabla. Isang amoy ng lumang kahoy at naitagong panahon ang humalo sa hangin. Sa munting espasyong iyon, na tila isang lihim na libingan, naroon ang isang bagay, isang maliit na kahong gawa sa kamagong, makintab pa sa kabila ng pagiging luma. Nanginginig ang mga kamay ni Angela habang inaabot ito. Ang kahon ay hindi gaanong mabigat, ngunit para sa kanya, tila pasan niya ang buong bigat ng mga kasinungalingan at katotohanang malapit ng mabunyag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kama at tinitigan ng ilang sandali. Ang simpleng kahon na yon ay tila isang baul ni Pandora. Alam niyang sa oras na buksan niya ito, wala nang balikan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinaas ang takip. Walang ginto, walang alahas, walang mga titulo ng lupa na binili ng patago. Ang unang bumungad sa kanya ay isang luma at manipis na passbook ng bangko. Ang pangalan sa passbook, Elena Magdiwang at Nestor Magdiwang. Binuklat niya ito sa unang pahina. Ang petsa ng unang deposito ay halos 6 na taon na. Ang nakalipas, ilang linggo lamang matapos siyang makaalis papuntang Qatar. Ang mga sumunod na entry ay halos buwan-buwan, walang palya. At ang huling balanse, napakurap-kurap si Angela. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang halaga ay sapat na para makapagtayo hindi lang ng isang bahay, kundi 2. Ang lahat ng perang ipinadala niya, halos walang bawas, ay naroon. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang galit na nag-aalab sa kanyang puso sa loob ng ilang araw ay biglang tila binuhusan ng nagyayelong tubig. Sa ilalim ng passbook, may isang rolyo ng papel na tinalian ng lastiko. Kinalas niya ito
at maingat na inilatag sa kama. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay mga blueprint. Isang detalyadong plano ng isang two-story house. Simple ngunit matibay ang disenyo. At sa tabi nito, isang hiwalay na plano para sa isang maliit na gusali. Sa itaas ng plano, nakasulat sa magandang pagkakasulat kamay ng kanyang ama ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Pangarap na bakal, welding shop. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagtitiis, ang lumang bahay, ang katahimikan. Hindi iyon katahimikan ng pagkakasala, kundi katahimikan ng isang sakripisyong itinatago. Ngunit may isa pang bagay sa loob ng kahon, isang nakatuping papel, na tila marami ng beses na binuklat at tiniklop muli. Sa labas nito, nakasulat ang kanyang pangalan. Para sa aming anak, Angela. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya. Sulat kamay iyon ng kanyang ina. Mahal naming anak. Kung nababasa mo ito, marahil ay natuklasan mo na ang aming munting lihim. Patawarin mo kami, anak, kung hindi namin sinabi sa'yo. Hindi dahil sa hindi kami nagtitiwala, kundi dahil gusto ka naming sorpresahin. 6 na taon. 6 na taon kang nagpakapagod diyan sa malayo. Nakikita namin sa bawat video call ang pagod sa iyong mga mata. Naririnig namin ang pangungulila sa iyong boses. At bilang mga magulang mo, wala nang mas sasakit pa kaysa sa makitang nagsasakripisyo ang sarili naming anak ng malayo sa amin. Kaya't habang nag-iipon ka para sa amin, nag-iipon din kami para sa'yo. Ang bahay na ito, anak, ay para sa'yo. Pero higit sa bahay, ang welding shop. Para yan sa kinabukasan mo. Para pag-uwi mo, hindi mo na kailangang umalis muli. Hindi mo na kailangang mangulila. Dito ka na sa tabi namin, itataguyod ang sarili mong negosyo, ang pangarap na minana mo sa iyong ama. Tiniis namin ang lahat, anak. Ang mga sira sa bahay, ang mga tsismis ng kapitbahay. Dahil alam namin na lahat ng ito ay may kapalit. Ang makita kang umuwi ng permanente. Mahal na mahal ka namin, Angela. Nagmamahal, mama at papa. Bawat salita ay isang matalim na kutsilyo na tumatarok sa kanyang puso. Ang mga akusasyon na ibinato niya sa kanila, ang masasakit na salitang binitiwan niya, ang pagtalikod na ginawa niya, lahat ay bumalik sa kanya, 100 beses na mas masakit. Hindi na niya napigilan. Nabitiwan niya ang sulat. Napaluhod siya sa sahig na semento sa tabi ng kama. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kutson at doon, sa gitna ng katahimikan, ng silid ng kanyang mga magulang, humagulgol siya. Hindi isang simpleng pag-iyak, kundi isang pag-iyak na nagmumula sa pinakailaliman ng isang nagsisisi at durog na kaluluwa. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Ang mga hikbi niya ay puno ng sakit at pagsisisi. Siya ang tanga. Siya ang naging bulag. Siya ang nagpadala sa laso ng mga salita ng ibang tao at nilason niya ang puso ng 2 taong walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya ng walang hanggan. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, hindi niya namalaya ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon sina Aling Elena at Mang Nestor. Dala-dala ang isang maliit na bayong ng gulay mula sa palengke. Natigilan sila. Ang kanilang mga mata ay napako sa eksenang nasa kanilang harapan, ang nakabukas na kahon sa ibabaw ng kama, ang mga blueprint na nakalatag, at ang kanilang nag-iisang anak na nakaluhod sa sahig, wasak at umiiyak na parang isang batang nawawala. Ang tunog ng pagbagsak ng bayong mula sa kamay ni Aling Elena ay tila isang malakas na kulog sa loob ng kanilang tahimik na bahay. Gumulong ang ilang piraso ng kamatis at sibuyas sa sahig. Ngunit walang sino man sa kanila ang gumalaw. Ang kanilang buong atensyon ay nakatuon sa nag-iisang figura na nakaluhod sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit na naramdaman ni Aling Elena. Ang mga masasakit na salitang ibinato sa kanya ni Angela ay naglaho na parang bula. Ang natira na lamang
ay ang dalisay na pagmamahal ng isang ina na nakikitang nasasaktan ng kanyang anak. Nagkatinginan sila ni Mang Nestor. Sa isang tingin na yon, nagkaunawaan sila. Walang sisihan, walang tanong. Tanging ang pangangailangang damayan ang kanilang anak sa pinakamababang punto ng buhay nito. Dahan-dahan na tila mga aninong lumalakad sa banal na lugar, nilapitan nila si Angela. Bawat hakbang ay maingat, bawat paghinga ay mabigat. Huminto sila sa likuran niya. Itinaas ni Aling Elena ang kanyang nanginginig na kamay at marahang ipinatong sa nanginginig ding balikat ni Angela. Sa pagdampi ng palad ng kanyang ina, napapitlag si Angela. Dahan-dahan siyang lumingon at itinaas ang kanyang mukha. Puno ito ng luha, ng uhog, ng kahihiyan. Ang mga mata niyang minsay puno ng galit at akusasyon ay ngayoy puno ng pakiusap. Basag ang kanyang boses. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo po ako. Nabulag ako ng galit. Ang tanga-tanga ko po. Hindi sumagot si Aling Elena. Sa halip, lumuhod siya sa tabi nito at niyakap ito ng mahigpit. Shhh! Anak, tahan na, tahan na. Bulong niya habang hinahaplos ang likod nito. Ang sarili niyang mga luha ay nagsimula na ring dumaloy. Ngunit hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng pag-unawa at pag-ibig. Si Mang Nestor naman ay lumapit sa kama. Kinuha niya ang mga blueprint, ang mga papel na naglalaman ng kanilang mga pangarap. Lumuhod din siya sa kabilang panig ni Angela. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, nagsalita si Mang Nestor ng mahaba. Ang kanyang boses na karaniway tahimik at matipid ay naging tinig ng isang amang nagbubuhos ng lahat ng kanyang saloobin. Hindi ka tanga, anak. Simula niya habang marahang iginugulong muli ang plano. Nagkamali ka lang ng tingin. Ito, ipinakita niya ang plano ng welding shop. Ito ang totoong ebidensya. Mula pagkabata mo, nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Ang pagmamahal mo sa bakal, sa pagbuo ng mga bagay. Habang nasa Qatar ka, ang lagi kong iniisip, paano kung habang buhay ka na lang diyan? Paano kung tumanda kami ng nanay mo na ikaw ay nasa malayo? Huminga siya ng malalim. Ang mga kislap ng apoy mula sa welding rod. Anak, para sa akin, mas maganda pa yan kaysa sa lahat ng ilaw ng mga building diyan sa Doha. Dahil ang mga kislap na yan, dito yan, pamilyar, atin. Ito ang pangarap ko para sa'yo. Ang magkaroon ka ng sarili mong mga kislap, dito mismo sa tabi namin. Ang bawat salita ng kanyang ama ay lalong nagpadurog sa puso ni Angela. Mas lalo siyang napahagulgol. Kumalas siya sa yakap ng ina at yumakap sa kanyang ama. Pa, sorry po, sorry. Sa pagkakataong iyon, niyakap din sila ni Aling Elena. Sa gitna ng sahig ng kanilang luma at sira-sirang bahay, ang tatlong magkakaanak ay nagkayakapan ng mahigpit. Isang pamilyang winasak ng mga salita at pagdududa, ngunit muling binubuo ng pagpapatawad at walang hanggang pagmamahal. Ang mga luhang dumadaloy ay tila tubig na naglilinis sa lahat ng sugat at sakit na kanilang naramdaman. Kinabukasan, ibang-iba na ang simoy ng hangin sa loob ng bahay ng mga magdiwang. Ang bigat ay napalitan ng gaan. Ang katahimikan ay napalitan ng malumanay na tawanan. Magkakasama silang tatlo sa hapagkainan. Nakalatag sa kanilang harapan ang mga blueprint habang nag-aalmusal ng mainit na pandesal at kape. Dito natin ilalagay ang hagdantay, sabi ni Angela, habang ang kanyang daliri ay sumusunod sa mga guhit para mas maluwag tingnan ng sala. Magandang ideya yan, anak. Nakangiting sagot ni Mang Nestor. Ang mga mata ay may bagong kislap. Sa gitna ng kanilang masayang pagpaplano, isang boses mula sa labas ang pumutol sa kanilang sandali. Isang boses na matamis, ngunit may pahiwatig ng kamandag. Magandang umaga. Naku, mukhang nagkabati na ang mag-aama. Ang saya naman. Napatigil silang tatlo. Lumingon si Angela at nakita si Marites na nakatayo sa kanilang bukas na gate.
May isang ngiting hindi maipinta. At sa likuran nito, nakatayo ang dalawang lalaking nakauniforme na may logo ng munisipyo. May bisita kayo. Patuloy ni Marites, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay mula sa munisipyo. Ang pagdating ng mga taga-munisipyo na tila mga alagad ni Marites ay nagdala ng isang nakakabinging katahimikan sa masayang umaga ng pamilya Magdiwang. Ang ngiti ni Marites ay kasing lapad ng kanyang tagumpay at ang mga bulungan mula sa mga kapitbahay na unti-unting naglalabasan ay nagsimulang punan ng hangin. Magandang umaga po. Bati ng isa sa mga lalaki, formal lang tono. Kami po ay mula sa engineering office. May nakarating po kasi sa aming sumbong na kayo raw po ay magpapatayo ng istruktura dito nang walang kaukulang building permit. Napatingin si Angela kina Mang Nestor at Aling Elena. Nakita niya ang pagkalito at takot sa kanilang mga mukha. Ang kanilang munting pangarap na kanina lang ay masaya nilang pinag-uusapan, ngayoy tila isang krimen na isinusumbat sa kanila. Sumbong? Tanong ni Mang Nestor. Pero plano pa lang naman po ito. Wala pa kaming sinisimulan. Ayon po sa nagreklamo, sabi ng isa pang lalaki, habang ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanilang lumang bahay, may mga ginagawa na raw po kayong pagsusukat at paghahanda sa lote. At sa ilalim po ng batas, kailangan po muna ng permit bago ang anumang construction activity. Sa likuran, nagsimulang magsalita si Marites. Ang boses ay sapat na para marinig ng lahat ng usisero. Naku, Nestor, Elena, sinabi ko na sa inyo, dapat idaan sa tama ang lahat. Hindi porket may perang padala ang anak ay pwede nang gumawa ng kung ano-anong hindi pinag-iisipan. Ang mga salita ni Marites ay tumama na parang lason. Hindi lang ito isang simpleng paratang, ito ay isang pampublikong pagpapahiya. Hindi totoo yan, Marites. Hindi na napigilan ni Aling Elena ang sarili. Alam mo kung gaano namin ito pinagplanuhan. Alam mong... Elena, putol ni Marites, ang boses ay puno ng pagkukunwaring awa. Ang alam ko lang, biglang umuwi ang anak mo dahil sa galit. Ang alam ko, iniiwasan niyo ang mga tao. At ngayon ito, isang gusaling itatayo ng walang paalam? Ano ba ang tinatago ninyo? Bakit kayo nagmamadali? Bawat tanong ni Marites ay isang patibong. Ang dibdib ni Aling Elena ay nagsimulang sumikip. Ang kahihiyan at ang bigat ng mga akusasyon ay tila isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa braso ni Mang Nestor para sa suporta. Ma, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Angela. Nakita niya ang pamumutla ng kanyang ina. Sa sandaling yon, isang pamilyar na init ang muling kumalat sa kanyang dibdib. Ang init ng galit. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ito ay isang matalas at nakapokus na galit na naglalayong protektahan ang kanyang pamilya. Isasagot na sana niya si Marites ng buong tindi, ngunit nang makita niya ang itsura ng kanyang ina, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi galit ang kailangan nila ngayon. Ang pagpapatol sa antas ni Marites ay ang mismong gusto nitong mangyari. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, inalalayan niya ang kanyang ina paupo. Pagkatapos, hinarap niya ang mga taga-munisipyo nang may respeto, ngunit may diin. Mga sir, pasensya na po sa abala. Simula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Totoo po, may plano kaming magpatayo at nauunawaan po namin ang proseso. Ang mga nakita niyo pong pagsusukat ay paghahanda pa lamang po para sa aplikasyon ng permit. Wala pa po kaming kahit isang pako na ibinabaon. Itinuro niya ang mga blueprint sa mesa. Kung nais niyo po, maaari naming isumite ito sa inyong opisina. Bukas na bukas din para masimulan ang tamang proseso. Humihingi po kami ng paumanhin kung nagdulot ito ng kalituhan. Ang kalmadong pananalita ni Angela ay nagpabago sa tensyon. Nagkatinginan ng dalawang lalaki, tila nasiyahan
sa kanyang magalang na tugon. Sige, ganoon na nga lang, sabi ng isa. Asahan namin kayo sa opisina. Nang tumalikod na ang mga taga-munisipyo, ang mukha ni Marites ay hindi maipinta. Ang kanyang plano ay hindi naging kasing iskandaloso ng inaasahan niya. Ngunit bago siya tuluyang matalo, humabol siya ng isang huling makamandag na salita. Naku, ang galing magpalusot. Tandaan niyo, ang pagsisinungaling, kahit kailan hindi nagtatagumpay. Pagkaalis ng lahat, naiwan ng pamilya magdiwang sa gitna ng katahimikan. Si Aling Elena ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Habang inaalo ni Mang Nestor ang kanyang asawa, isang maliit na bata ang lumapit kay Angela. Ito si Mia, ang 6 na taong gulang na anak ni Marites. Ate Angela! Masayang bati ng bata. Tingnan mo, may bago akong cellphone. Bigay ni Mama. Ipinakita ng bata ang isang luma, ngunit gumaganang smartphone. Sa sobrang tuwa, pinindot-pindot nito ang screen. Ngunit sa isang maling pindot, isang ibang application ang nabuksan, Facebook. At ang account na nakabukas ay hindi ang personal na account ni Marites. Ang pangalan sa profile ay kakaiba. Sikretong sulyap ng liwanag asa. At ang pinakabagong post sa wall ng account na yon ay isang pamilyar na larawan. Ang larawan ng kanilang bahay na may caption na sumira sa kanyang mundo. Ang mga mata ni Angela ay nanatiling nakapako sa screen. Ang lahat ng katanungan, lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ay nagkaroon ng mukha. At ang mukhang iyon ay kay Marites. Ang mga mata ni Angela ay nanatiling nakapako sa screen ng cellphone. Ang pangalang sikretong sulyap ng liwanag asa ay tila isang tatak na bakal na ipinapaso sa kanyang utak. Bawat letra ay isang piraso ng palaisipan na sa wakas ay nabuo. Ang lahat ng katanungan, lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ay nagkaroon ng mukha. At ang mukhang iyon ay kay Marites. Naramdaman niya ang pamilyar na pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Ang pagnanais na sumugod sa tindahan ni Marites at isampal dito ang katotohanan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Natututunan na niya ang kanyang leksyon sa pinakamasakit na paraan. Ang pagiging padalos-dalos ang naglagay sa kanila sa sitwasyong ito. Ngayon, kailangan niya ng talino, hindi ng kamao. Ngumiti siya sa batang si Mia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wow, ang ganda naman ng cellphone mo, Mia. Pwedeng hiramin ni ate saglit? May titingnan lang ako. Sige po, Ate Angela, inosenteng sagot ng bata. Kinuha ni Angela ang cellphone. Mabilis, ngunit may pag-iingat. Kinunan niya ng screenshot ang profile page, ang post tungkol sa kanilang bahay, at ilang mga naunang post na puro paninira sa ibang kapitbahay. Ipinasa niya ang mga larawan sa sarili niyang telepono sa pamamagitan ng Bluetooth. Pagkatapos, nagkunwari siyang may tinatawagan. Hello? Ay sige po, papunta na po ako, sabi niya sa telepono. Sabay pindot sa record button. Tumingin siya kay Mia. Mia, kaninong Facebook yan? Bakit sikretong sulyap ang pangalan? Ang bata, sa kanyang kawalang malay, ay bumulong na tila nagbabahagi ng isang sikreto. Sabi ni Mama, secret account daw po namin yon para daw po makita namin yung mga totoong nangyayari sa baryo na hindi nila alam na alam namin. Ah, ganun ba? Ang galing naman ng mama mo, sabi ni Angela, habang tinitiyak na ang boses ng bata ay malinaw na naririnig sa recording. Tinigil niya ang recording at ibinalik ang telepono. Sige na, Mia, baka hanapin ka na ng mama mo. Salamat sa pagpapakita ng bago mong cellphone, ha? Tumakbo palayo ang bata, masaya at walang kamalay-malay. Sa bombang dala ng kanyang pagiging prangka, naiwan si Angela na hawak ang pinakamatibay na ebidensya. Pumasok siyang muli sa loob ng bahay. Naabutan niyang pinapainom ni Mang Nestor ng tubig si Aling Elena na medyo kumalma na. Anak, saan ka galing? Tanong ni Mang Nestor. Hindi sumagot si Angela. Sa halip,
Lumapit siya sa kanila at ipinakita ang kanyang telepono, ang mga screenshot at ang audio recording. Habang tinitingnan ni Mang Nestor ang mga larawan, ang kanyang kalmadong mukha ay unti-unting nanigas. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom. Walang hiya siya. Sabi niya sa mababang boses na nanginginig sa galit. Pupuntahan ko siya. Akmang tatayo si Mang Nestor nang pigilan siya ni Angela. Pa, huwag po. Anong huwag? Giit ni Mang Nestor. Hindi mo ba nakikita ang ginawa niya sa nanay mo, sa pamilya natin? Kailangan niyang harapin ito. At haharapin niya po. Matatag na sagot ni Angela. Pero hindi sa paraan na gusto niya. Hindi sa isang iskandalong pag-aaway sa gitna ng kalsada kung saan siya pa rin ang mananalo sa mata ng mga tsismosa. Gagawin natin ito sa tamang paraan. Sa paraan na hindi na siya makakapagsinungaling pa. Tumingin si Angela sa kanyang ina. Mapa, magtiwala po kayo sa akin. Minsan na po akong nagkamali dahil sa galit. Hindi ko na po ulitin yon. Ang determinasyon sa mga mata ng kanilang anak ay sapat na para kumalma si Mang Nestor. Tumango ito. Si Aling Elena naman ay hinawakan ng kamay ni Angela. Ano ang plano mo, anak? Pupunta po tayo sa barangay, sabi ni Angela. Pero hindi para magreklamo, para humingi ng tulong. Kinahapunan, magkakasamang naglakad ang pamilya, magdiwang patungo sa barangay hall. Dala-dala nila ang lahat. Ang passbook, ang mga blueprint, ang mga medical receipt ni Aling Elena, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang telepono ni Angela na naglalaman ng katotohanan. Hinarap nila si Kapitan Berto, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging patas. Mahinahon at malinaw na isinalaysay ni Angela ang lahat. Mula sa kanyang pag-uwi hanggang sa pagtuklas niya sa sikreto ng kanyang mga magulang at nagtapos sa ebidensyang hawak niya laban kay Marites. Habang nagsasalita si Angela, ipinapakita niya ang mga ebidensya, isa-isa. Pinakinggan ni Kapitan Berto ang audio recording. Tiningnan niya ang mga screenshot. Tumango-tango siya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang matapos ang lahat, sumandal si Kapitan Berto sa kanyang silya at bumuntong hininga. Cyber libel at paninirang puri ito, sabi niya. Malinaw na malinaw. Tumingin siya sa pamilyang magdiwang, may halong awa at respeto sa kanyang mga mata. Hindi ko hahayaang may ganitong nangyayari sa aking barangay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tatawag ako ng isang pulong bukas ng umaga. Isang pangkalahatang pagpupulong. Ipatawag ko ang lahat, lalo na si Marites. At doon, sa harap ng buong komunidad, hahayaan nating lumabas ang katotohanan. Ang covered court ng Barangay Liwanag Asa ay puno ng mga tao. Ang karaniwang lugar ng kasiyahan at palaro ay naging isang korte kung saan ang bawat isa ay tila hurado, naghihintay sa paglilitis. Para kay Aling Elena, ang bawat bulungan, ang bawat tingin na ipinupukol sa kanilang pamilya habang sila'y papasok ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Umupo sila sa mga silyang inihanda sa harap, malapit sa mesa ni Kapitan Berto. Ilang sandali pa, dumating si Marites, naglalakad na parang isang reyna, taas noo, binabati ang mga kakilala. Umupo ito sa kabilang hanay, kasama ang kanyang mga alipores na sina Nelia at Cora, may kumpiyansang ngiti sa labi na tila siya ang biktima sa kwentong ito. Sinimulan ni Kapitan Berto ang pulong. Magandang umaga sa inyong lahat. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa isang seryosong usapin na nakakaapekto hindi lang sa isang pamilya, kundi sa buong komunidad natin. Ang pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news sa social media. Isang katahimikan ang bumalot sa buong lugar. May isang Facebook account na nagngangalang Sikretong Sulyap ng Liwanag Asa, patuloy ng kapitan, na nagpost ng isang larawan na naglalayong siraan ang pamilya Magdiwang. Lumingon ang lahat kay Marites, na biglang umarte na parang nagulat. Naku, kapitan! Grabe naman yan. Kawawa naman sina Elena, sabi niya, puno ng pagkukunwari.
Sino naman kaya ang walang pusong gumawa niyan? Ayon sa aming investigasyon, sabi ni Kapitan Berto, ang mga mata ay nakatuon kay Marites. Ang account na ito ay madalas gamitin sa isang partikular na cellphone. Ikinumpas ng kapitan ang kamay at isa sa kanyang mga tanod ang nag-play ng isang audio file mula sa isang speaker. Umalingaw-ngaw ang boses ng isang bata sa buong court. Sabi ni Mama, secret account daw po namin yon para daw po makita namin yung mga totoong nangyayari sa baryo. Ang mukha ni Marites ay biglang namutla na parang papel. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Walang kwenta yan. Gawa-gawa lang yan ng isang bata. Pagtanggi niya, ang boses ay nagsimula ng tumaas. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, tumayo si Angela. Hindi siya tumingin kay Marites. Sa halip, hinarap niya ang buong komunidad. Humarap siya sa mga taong humusga sa kanila. Hindi po tungkol sa isang Facebook account ang usapang ito. Mahinahong simula ni Angela. Tungkol po ito sa mga pangarap na sinubukan nilang sirain. Itinaas niya ang kopya ng mga blueprint. Nakita niyo po ang bahay namin. Nakita niyo ang pagkasira nito at hinusgahan niyo po ang mga magulang ko. Pero habang nakikita niyo ang mga butas sa bubong, ang nakikita po nila ay isang pundasyon. Habang nakikita niyo ang mga dingding na sawali, ang nakikita po nila ay ang mga pader ng isang pangarap. Naglakad siya palapit sa kanyang mga magulang. Sa loob ng 6 na taon, ang bawat sentimong ipinadala ko ay hindi nila ginalaw para sa luho. Ang mga kalyo sa kamay ng tatay ko at ang mga tahimik na pag-iyak ng nanay ko sa gabi dahil sa pangungulila. Lahat yon, tiniis nila. Para saan? Para sa bahay na ito. Itinuro niya ang plano at para sa welding shop na ito. Ipinakita niya ang passbook. Para pag-uwi ko, hindi na ako kailangang umalis. Para ang isang OFW na tulad ko ay may dahilan ng manatili. Iyan po ang sikretong tinatago nila. Isang sikretong puno ng pagmamahal at sakripisyo. At ang sikretong iyan ang sinubukan nilang yurakan. Ang bawat salita ni Angela ay tumagos sa puso ng bawat nakikinig. Ang mga bulungan ay napalitan ng hiya. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng pag-unawa. Nang matapos si Angela, ang lahat ng mata ay bumalik kay Marites. Nelia, Cora, tanong ni Kapitan Berto, ano ang masasabi niyo? Sa takot na madamay, biglang tumayo si Nelia. Naku, Kapitan, si Marites po ang pasimuno ng lahat. Siya po ang nag-post. Pinilit niya lang po kaming sumang-ayon. Oo nga po. Segunda ni Cora, wala po kaming kinalaman sa Facebook account na yan. Iyon na ang huling pako sa kabaong ni Marites. Ang kanyang mga kapanalig ay iniwan na siya. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit ang lahat ng nakikita niya ay mga matang puno ng galit at pandidiri. Wala na siyang masabi. Ang kanyang pagmamataas ay gumuho at naiwan siyang nakaupo, talunan at kahiya-hiya. Marites, sabi ni Kapitan Berto sa isang boses na may bigat ng awtoridad, malinaw ang iyong paglabag. Ngunit bago pa matapos ng kapitan ang kanyang sasabihin, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Aling Elena, ang babaeng inapi at nyurakan ng dignidad. Naglakad siya papalapit kay Marites na napayuko na lang sa kahihiyan. Inaasahan ng lahat ang isang sigawan. Inaasahan ng ilan ang isang sampal. Ngunit huminto si Aling Elena sa harap ni Marites. Hinawakan niya ang balikat nito na naging dahilan para mag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ni Marites ay puno ng luha ng pagkatalo. Tinitigan siya ni Aling Elena at sa isang boses na malinaw at payapa, sinabi ang mga salitang gumulat sa lahat. Pinapatawad ka na namin, Marites. Ang mga salitang binitiwan ni Aling Elena. Pinapatawad ka na namin, Marites, ay umalingaw-ngaw sa covered court na tila isang kampanang naghuhudyat ng pagtatapos ng digmaan at simula ng kapayapaan. Walang sino man ang nakapagsalita. Maging si Marites ay natigilan, ang mga luha ng pagkatalo sa kanyang mga mata
ay napalitan ng luha ng pagkalito at di makapaniwalang pagtataka. Pagkatapos ng pulong, habang ang mga tao ay isa-isang nagsisiuwian, dala-dala ang aral ng araw na yon, ang pamilya ni Marites ay tahimik na nag-empake. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, umalis sila ng barangay nang walang paalam. Ang dating maingay na tindahan ay naging tahimik at sarado, isang paalala sa lahat ng kapangyarihan, ng katotohanan at pagpapatawad. Sa mga sumunod na araw, isang bagay na kamangha-mangha ang nagsimulang mangyari sa Barangay Liwanag Asa. Ang mga kapitbahay na dating nagbubulungan at mapanghusga ay isa-isang lumapit sa pamilya Magdiwang. Ang ilan ay may dalang merienda. Ang iba ay simpleng nag-aalok ng kanilang tulong. "Pasensya na po, Aling Elena, Mang Nestor," sabi ni Aling Nelia isang hapon na may dalang isang kaldero ng mainit na ginataan. "Naging bulag po kami sa tsismis. Humihingi po kami ng tawad." Ngumiti lang si Aling Elena. "Tapos na yon, Nelia. Ang mahalaga, natuto tayong lahat." Ang paghingi ng tawad ay hindi lang natapos sa salita. Nang sa wakas ay makuha na nina Angela ang lahat ng kaukulang permit at sinimulan na ang paggiba sa luma nilang bahay, nagulat sila. Ang mga kapitbahay na lalaki, kasama na ang mga asawa ni Nelia at Cora, ay dumating na may dalang mga martilyo at bareta. "Tulungan na namin kayo, Nestor," sigaw ng isa. Para mapabilis ang pagtatayo ng pangarap, ang dating bakuran na naging saksi sa mga mapanirang tingin ay naging isang lugar ng bayanihan. Ang ingay ng mga martilyo, ang halakhakan, at ang kwentuhan ay pumalit sa katahimikan at tsismis. Sa isang sulok ng kanilang lote, kung saan pansamantalang itinayo ang pundasyon para sa welding shop, isang bagong sining ang pinag-aaralan ni Angela sa ilalim ng kanyang ama. Ang tunog ng metal na pinuputol at ang kislap ng apoy mula sa welding rod ay naging pang-araw-araw na tanawin. "Hindi ganyan, anak," malumanay na sabi ni Mang Nestor habang ginagabayan ang kamay ni Angela. "Kailangan mong maging kalmado. Damhin mo ang pagtunaw ng bakal. Ang pulso mo dapat matatag. Bawat kislap ng apoy ay hindi na lang isang trabaho. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng mag-ama, isang pagpasa ng kaalaman at pangarap mula sa isang henerasyon patungo sa susunod." Isang gabi, habang nagpapahinga sila, umupo silang mag-ama sa ilalim ng puno ng mangga, nakatingin sa mga pundasyong unti-unti nang nabubuo. "Pa," sabi ni Angela, "salamat po. Salamat sa pangarap na to." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nag-ring ang cellphone ni Angela. Isang international number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello, Miss Magdiwang," sabi ng isang boses sa kabilang linya. "This is from your former company in Qatar. We have a new project, and we'd like to offer you a senior position. The salary is double what you were earning before." Napatigil si Angela. Ang alok ay isang malaking tukso. Dobleng sahod. Isang posisyong pinapangarap ng marami. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating lote na puno ng alikabok at masasakit na alaala ay isa ng ganap na tahanan. Ang bahay na dating nasa blueprint lamang ay ngayon matatag na nakatayo. Sa tabi nito, ang pangarap na bakal welding shop ay bukas na. Hawak pa rin ni Angela ang kanyang telepono. Ang alok mula sa Qatar ay nakabitin sa hangin. Isang tulay pabalik sa dati niyang buhay. Tumingin siya sa kanyang ama na nagpupunas ng mga gamit sa loob ng shop. Pagkatapos, sa kanyang ina na naghahanda ng munting salo-salo sa kanilang bagong balkonahe. Ang mangiti sa mga labi ng kanyang mga magulang ay isang yaman na hindi kayang tumbasan ng anumang sahod sa ibang bansa. Huminga siya ng malalim at ibinalik ang telepono sa kanyang tainga. "Thank you for the offer, sir," sabi niya. Ang boses ay kalmado at puno ng kasiguraduhan. "But I'm already home. Salamat po, pero dito na ang lugar ko." Ibinaba niya ang tawag. Isang malaking bigat ang tila na bunot sa kanyang dibdib. Wala nang pag-aalinlangan. "Sino yun, anak?"
Tanong ni Aling Elena nang lumapit siya. Wala po, ma. Nakangiting sagot ni Angela. Wrong number lang po. Ang munting salo-salo ay dinaluhan ng mga kapitbahay na naging tunay na kaibigan. Ang pamilya Magdiwang, na minsay sentro ng mapanirang tsismis, ay ngayoy sentro ng selebrasyon. Nang maggabi na, naupo si Angela kasama ang kanyang ina sa balkonahe. Tanaw ang mga bituin. Masaya ka ba, anak? Tanong ni Aling Elena. Sobra po, ma, sagot ni Angela. Dati, akala ko ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano kalaki ang maipapadala ko. Mali po pala ako. Tumingin siya sa welding shop. Ang totoong tagumpay pala, ma, ay yung makita ko kayong masaya araw-araw. Yung nandito ako para alalayan kayo sa pagtanda ninyo. Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Elena. Iyan din ang tagumpay para sa amin, anak. Ang makasama ka. Mula sa bintana ng kanilang bagong bahay, pinapanood sila ni Mang Nestor. Ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Magkasamang nagtatrabaho, magkasamang bumubuo. Ang mga kislap na nagmumula sa kanilang mga kamay ay hindi lang nagdidikit ng mga bakal. Ito ang liwanag na nagpapatunay na ang isang tahanan ay hindi itinayo mula sa semento at yero lamang. Itinayo ito mula sa bakal ng sakripisyo at hininang ng walang kupas na pagmamahal ng isang pamilya. At diyan po nagtatapos ang ating kwento, ang tahanang bakal at puso. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa mga material na bagay na nakikita ng mata, kundi sa mga sakripisyong hindi nakikita at sa mga pangarap na sabay-sabay na binubuo. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni na Angela, Aling Elena at Mang Nestor ay simple lamang. Huwag tayong maging mabilis sa paghuhusga. Sa likod ng bawat tahimik na pader at saradong bintana ay mayroong kwentong hindi natin alam. At higit sa lahat, ang pagmamahal na pinatatag ng pagsubok at pinatibay ng pagpapatawad ay ang pinakamatibay na pundasyon sa lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tulad nito. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayon? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, paki-like, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo na rin ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.